Magandang umaga, mga mag-aaral. Magandang umaga. Bago ang lahat, nais ko munang magpakilala sa inyo. Ako si Binibining Aiza Medalillo at ako ay magiging guro sa oras na ito. Ngayon na natapos na natin talakayin ang ating paksa, ay may hinihanda akong mga gawain para sa inyo. Ang mga gawain na ito ay ang gawain ng pang-individual, pangdalawahan at pangkalahatan. At bago pa man isagawa ang mga nasabing gawain, narito ang mga layunin na inaasahang maging resulta pagkatapos isagawa ang mga gawain. Una, na ipapaliwanag ng mga mag-aaral ang kahalagahan ng pagkikinig sa pang-araw-araw ng buhay sa pamamagitan ng pagsulat ng isang maikling paliwanag. Pangalawa, nakapagtatala at nakapagsasalita ng apat na mahahalagang impormasyon mula sa tinalakay na paksa upang malinang ang kakayahan sa pagbabahagi ng ideya sa harapan ng klase. At pangatlo, na ipapakita ng mag-aaral ang pagpapahalaga sa pakikinig at tunog sa pamamagitan ng malikhaing pag-awit o pag-chant ng sariling likhang awitin. Tunay ba na naiintindihan ninyo ang ating paksa ng hinilakay? Naiintindihan niyo ba? Opo. Okay, mainam! Ngayon, magsisimula tayo sa gawain na pang-individual. Nandiyan sa inyong mga kopya, ang pagtuto, at kasama na yan ang pagmamarka sa inyo. At para lubusan nyo maintindihan, babasahin ko ng isang beses ang panuto sa gagawin ninyong gawain. Pagsulat ang maikling paliwanag. Ito ang panuto. Isulat sa isang talata ang iyong sariling paliwanag tungkol sa kahalagahan ng pakikinig sa araw-araw na buhay. Isulat ito sa buong papel. Pamantayan sa pagmamarka, organisasyon ng ideya, 30 puntos, gramatika at pagbaybay, 20 puntos, at kalinisan at kaayusan, 10 puntos. Naiintindihan lang ba? Opo. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto sa pagsulat ng isang talata sapagkat ang isang talata ay madali lang naman gawin. Kaya ang inyong 5 minuto ay magsisimula na ngayon. Simulan na ninyo. Ang 5 minuto ay tapos na. Tapos na ba kayo sumulat ng inyong salaysay? Opo. Kung gayon, pakipasa sa harapan ang inyong mga papel at ako na ang bahala na mapusisa kung ito ba ay naaayon sa aking pinapagawa. Okay, maraming salamat. Naway, sa gawain nito ay masusuri natin kung tunay ba na kayo ay nakakaintindi o hindi ba naunawaan ang ating paksang pinalakay. Ngayon naman, ipagpatuloy natin ang ating gawain sa pangdalawahang gawain. At sa salitang pangdalawahan, kayo na ang bahalang pumili ng inyong pares. Dahil nga kayo ay 6, kung kaya ibig sabihin may 3 grupo tayo. Kayo na ang bahalang pumili kung sino ang inyong magiging pares. Naiintindihan lang ba? Opo. Ngayon naman, babasahin ko ang panuto sa pangdalawahang gawain na inyong gagawin. Sumulat ng 4 na mahalagang impormasyon na natutunan mula sa topiko na itinalakay at ibahagi ito sa karamihan sa pamamagitan ng pagsasalita sa harapan. Naiintindihan lang ba? Ang pamantayan sa pagmamarka ay nandyan sa kopya na aking binigay kanina. Kayo na ang bahalang bumasa at umintindi dyan.
At bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto sa pagsusulat ng apat na mahalagang impormasyon na inyong matutunan mula sa aming paksa na tinalakay. Naiintindihan lang ba? Opo. Okay, kung gayon, magsimula na kayong magsulat ng inyong 4 na mahalagang impormasyon na inyong matutunan. Ngayon, ang inyong 3 minuto ay tapos na, kung kaya't tayo ay magpipresenta na sa inyong ginawang susulat ng 4 na mahalagang impormasyon na inyong natutunan. Sino ang gustong mag-voluntaryo? Okay? Pumunta lang kayo dito sa harapan at inyong basahin ang inyong mahalagang impormasyon na simulan. Mga estratehiya sa pag-unawa ng naririnig. Pagtatala. Pagsusulat ng mahalagang ideya habang nakikinig. Pagbuod. Pagpapahayag ng pinakabuod ng napakinggan gamit ang sariling salita. Pagtatanong. Pagbuo ng mga tanong upang linawin o palalimin ang mga naunawaan. Pag-uulit at pag-monitor. Pag-uulit ng impormasyon sa isipan at pag-uulit kung tama ang pagkakaroon. Okay, magaling. At tunay na kayo ay nagkakaroon ng pag-unawa sa ating paksa na tinalakay. Ngayon naman, nais ko yung ibang grupo ay ipasa ninyo yung mga papel sapagkat ako na ang magsusuri dyan. Ngayon naman class, dumako na tayo sa pangkalahatang gawain na inyong gagawin ngayon. At ang gawain ito ay tinatawag na paglikha ng awit o chant. Ngayon, babasahin ko ang panuto sa gawain ito. Gumawa ng simpleng awitin, 3 hanggang 4 na linya na may temang pakikinig at tunog. I-awit o i-chant sa klase. Ibig sabihin, dahil po kalahat ang gawain ito, hati ko kayo sa 2 grupo dahil kayo ay 6. Dito ay ang unang grupo at ang ikalawang hanay ay ang kalawang grupo. Nagkakaintindihan lang ba tayo? Ngayon, ang paluto ay nandun din sa kopya na aking binigay kanina at ngayon magsimula na kayong magplano o sumulat ng awit na inyong ipipresenta dito sa harapan. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto. Isang simpleng awit lang naman ang yung gagawin na kumonect sa ating paksa na tinalakay. Simula na kayo. At pumili lamang kayo ng isang tao na aawit dito sa harapan sa inyong ginawang awitin. Ngayon, tapos na ang inyong 3 minuto at tayo ay usad na sa pagpipresentahan o pag-aawit ninyo dito sa harapan. Sa unang grupo, ay magsisimula tayo sa ikalawang grupo. Sino ang napili ninyo na kumanta dito sa harapan? Ikaw? Sige, salampakan natin. Ito
Bawat salita ay may kahulugan, pakikinig ay dapat pag-isipan. Bawat kahulugan ay dapat mo maunawaan, halina't pahalagahan at napapakinggan. Okay, magaling! Ngayon naman, ang unang grupo naman ang aawit dito sa harapan. Sino na pilit niyong nais o yung nais o yung napili ninyo na mag-represent sa inyong kanta? Sige, ikaw, halina tumalito ka dito sa harapan. Palakpakan naman natin. Lakasan mo yung ang titulo ng aking kanta ay tungkol sa pag-unawa. Sa bawat araw, pagkikinig ang daan patungo sa karunungan. Kailangan nating maunawaan, aanhin ko man ang mga tanong ng isip. Kung hindi rin natin masuri ang katotohanan, kung kaya makinig tayo na mabuti, dahil dito ang daan ng ating karunungan. Bawat kulog ng puso, hindi maramdaman, kung kaya ang tanong, ako'y naririto. Okay. Bigyan niyo yung mga sarili ng 5 palakpak dahil sa iyong ipinakitang kausayan sa pag-aawit at paggawa ng tono o tunog ng inyong awitin. 1, 2, 3, 4. Magaling! Nasiyahan ba kayo sa ating mga gawain na ginawa ninyo? Opo! Kung ganon, salamat at paalam sa inyong lahat. Paalam po, binibining Andrea. May 3 iba't ibang gawain na naisagawa ang mag-aaral. Ito ay ang sumusunod. Ang una, at kabilang ito sa gawaing individual, ay ang pagsulat ng maikling paliwanag. At ang pangalawa ay ang pagtatala at pagsasalita, at ito'y nabibilang sa gawain ng pangdalawahan na kung saan isinulat ng mga mag-aaral ang 4 na mahalagang impormasyon na kanilang natutunan mula sa paksang tinalakay ng guro. At ang pangatlong gawain na nabibilang sa gawain ng panggalatan ay ang paglikha ng awit o chant, na kung saan lumikha ng sariling awitin ang mga mag-aaral, na kung saan ito'y kumukonekta sa paksang tinalakay. At ang paksang tinalakay ay patungkol sa pag-unawa sa pag-auditoryo o listening comprehension sa Ingles. Ang mga 3 iba't ibang gawain ay nagsisilbing refleksyon kung talagang ang mga mag-aaral ay nagkakaroon ng kaalaman o may natutunan mula sa paksang tinalakay. Sa pamamagitan ng mga naisagawang mga gawain, nabibigyan ng oportunidad ang mag-aaral na ipahayag ang kanilang sariling damdamin at hubugin ang kanilang pagiging malikhain. At nasusubok din ang kanilang mga kaisipan kung talagang sila ay may natutunan mula sa paksang kanilang napakinggan. Maraming salamat.